Voyen, isang mahiwagang individual, ay naglikha ng isang makabagong eksperimento kung saan siya nag-aalok. Isang gantimpala ng 5 milyon sa mga mag-asawa na maaring magtiis ng 50 araw sa loob ng isang perpektong malinis na silid. Gayunpaman, kung ang isa sa kanila ay nagpasya na umalis, ang pera ng premyo ay bumababa sa milyon. Sa liblib na kapaligiran na ito, walang koneksyon sa labas ng mundo at walang porma ng libangan bukod sa pagkakaroon ng bawat isa. Ang mag-asawa na nakikilahok sa eksperimento ngayon ay sina Mike at Kate, na naniniwala na kumikita. Ang pera ay magiging isang walang hirap na pagsisikap. Itinuturing ni Mike ang kanilang pagtuklas sa pagkakataong ito bilang maswerte, habang nakikita ni Kate bilang pangalawang pagkakataon na nararapat silang karapat-dapat. Bagaman iminumungkahi ni Kate na hatiin ang premyong pera upang mas maraming oras sa silid. Mapamahalan, nahahanap ni Mike ang ideya na hindi paniwalang mapurol. Inisip niya ang isang hinaharap na puno ng mga partido at kasyahan nang walang mga alalahanin sa pananalapi. Habang nakikinig sila sa AI, boses na nagpapaalala sa kanila ng mga patakaran, nagsisimula silang galugarin ang immaculate na paligid. Mabilis nilang napagtanto na ang paglalarawan ng silid bilang immaculate ay hindi isang pagmamalabis. Tulad ng lahat ay puti na may isang kamalamang, isang bench at isang simpleng banyo na magagamit. Pinapayagan sila ng mga patakaran na gamitin ang banyo ng paisa-isa at napansin din nila ang isang pulang pindutan. Iyon ay nagsisilbing isang pagpipilian sa paglabas. Bilang karagdagan, mayroong isang touchscreen kung saan maaari silang humiling ng mga paggamot at isang kilalang orasan. Nakaposisyon sa itaas ng pintuan ng exit. Walang tigil na pagbibilang sa natitirang oras na mayroon sila. Sa eksperimento, ang mga pagkain na natanggap nila ay idinisenyo upang matugunan ang kanilang pang-araw-araw na mga pangangailangan sa nutrisyon at simple. Isang walang lasa na puting iling na nakabalot sa isang puting lalagyan. Ang silid ay lagyan ng automatikong ilaw na nagbabago sa buong araw upang ipahiwatig. Umaga, inis ng pagtulog. Mayroon ding isang touchscreen na nagbibigay daan sa kanila upang magtakda ng isang orasan ng alarma. Habang plano ni Mike na tratuhin ito bilang isang bakasyon at matulog, nagtatakda si Kate ng isang maagang alarma sa panatilihin ang ilang pagkakatulad ng nakagawiang. Sa kanilang unang gabi, sinubukan ni Mike na simulan ang pakikipag-ugnay kay Kate, ngunit nag-aalala siya tungkol sa sinusubaybayan ng professor. Sa kabila ng kanyang mga alalahanin, tahimik silang nagpapatuloy sa ilalim ng mga takip. Sa umaga, pumunta si Kate sa banyo upang tumingin sa sarili sa salamin at magbigkas. Ang mga positibong pagpapatunay upang itaas ang kanyang mga espiritu at paalalahanan ang kanyang sarili sa kanyang mga layunin. Pagkatapos kumuha ng shower, itinapon nila ang kanilang mga damit sa pamagitan ng paglalaban ng banyo at makatanggap ng payak na pajama bilang kapalit kahit na ang mga pajama na ito ay may ilang kulay, kahit papaano. Upang sakupin ang kanilang sarili, tinukoy ni Kate ang tungkol sa mga motibo sa likod ng eksperimento ni Voyen. Kaya, sinasabi sa kanya ni Mike ang tungkol sa isang dokumentaryo na napanood niya tungkol sa nakaraang eksperimento ni Voyen, na kung saan natapos na tragically para sa isang pamilya na nagtatrabaho sa klase. Ang mga kadahilanan sa likod ng mga aksyon ni Voyen ay nananatiling hindi kilala, ngunit kilala na mayroon siyang makabuluhan. Kayamanan at nasisiyahan sa paglalagay ng mga tao sa mga natatanging sitwasyon dahil sa kanyang pag-aakit sa tao. Hindi nagtagal ay nahihirapan silang panatilihing naaliw ang kanilang sarili. Natutuwa si Kate sa pagmumuni-muni, habang si Mike ay may posibilidad na mag-focus sa orasan, paminsan-minsang delving sa philosophical na talakayan tungkol sa iba't ibang mga paksa, tulad ng simbolismo ng kulay na puti o ang tamang direksyon para sa pagsipilyo ng ngipin. Paalala ni Kate kay Mike na manatiling nakatuon at hindi obses sa orasan, ngunit mahirap ito. Para sa kanya, upang mapanatili ang isang positibong mindset kapag siya ay nahihirapan sa pagtulog. Sa kabila nito, pinapanatili ni Kate ang kanyang gawain ng mga positibong pagpapatunay at pinapanatili ang kama, ginawa at sinisikap na itaas ang mga espiritu ni Mike. Kapag nagmumuni-muni si Kate, nakikibahagi si Mike sa pisikal na aktibidad tulad ng pagtakbo. Sama-sama, naglalaro sila ng mga laro tulad ng hand clapping, Marco Polo o sayaw. Tumatanggap sila ng bago, magkaparehong mga pares ng pajama sa tuwing nagbabago sila sa kanilang marumi. Gayunpaman, isang bagay na hindi pangkaraniwang nangyayari pagkatapos ng ilang linggo, nadiskubre ni Mike ang isang bug na mayroon. Pumasok sa kanilang silid. Sinusubukan niyang pakainin ito ng ilan sa kanilang pagkain, ngunit ang AI na magitan ng boses na nagpapaalala sa kanila. Ang pagkain na iyon ay para lamang sa pagkonsumo ng mga paligsahan. Nag-aalala para sa kaligtasan ng bug. Humiling si Mike ng isang paraan upang palayain ito. Nangangako na hindi niya nais na umalis. Ipinaliwanag ni Kate na ang nagsasalita kung saan ang AI. Ang boses ay lumabas ay tila maging two-way at sinubukan na niya. Nagpasya si Mike na itulak ang pindutan upang buksan ang pinto. Nagdudulot ito ng isang hindi pagkakasundo dahil sigurado si Kate na ang pagpindot sa pindutan ay magresulta. Sa kanilang pagkawala, kahit na hindi talaga umalis si Mike at pinalawak lamang ang kanyang kamay para sa isang hangal. Kapag itinatakda ni Mike ang insekto, ipinapaalam niya kay Kate na ang bug ay isang buhay na nilalang at pinupuna ang kanyang kawalan ng pakikiramay na humahantong kay Kate na akusahan siyang maging patronizing dahil hindi siya katulad ni Vegan. Habang tumataas ang argumento, kalaunan na inihayag ni Kate ang kanyang paniniwala na si Mike ay vegan lamang upang mapataob ang kanyang mayaman na ama na nagbigay sa kanya ng lahat ng kailangan niya. Sa gayon ay hindi kailanman nakakaranas ng anumang kahirapan at ngayon nais niyang makakuha ng kredibilidad ng masining sa pamamagitan ng kalye. Signing. Sinubukan ni Kate na lumakad palayo sa pag-usap, ngunit hindi sinasadyang mga hakbang sa bug. Nasanhi, si Mike ay nag-aalinlangan sa kanyang pag-angkin na ito ay isang aksidente at ang kanyang kasunod na paghingi ng tawad. Ginugol ni Mike ang natitirang araw na sumulpot sa isang sulok hanggang sa wakas ay napagpasyahan niya ang paggawa na iyon. Walang nakapipinsala sa kanyang kagalingan. Dahil pinapayagan silang bawat isa sa dalawang paggamot, determinado si Mike na humingi ng isa kahit na nangangahulugan ito. Pagbabawas ng $100,000 mula sa kanilang premyo. Hindi sumasang-ayon si Kate, ngunit iginiit ni Mike na hindi niya hinihiling ang kanyang pahintulot at sa huli ay pipiliin isang solong verdeng Crayola bilang kanyang paggamot. Maaring hindi ito marami, ngunit hindi bababa sa ngayon ay maaring magamit ito ni Mike para sa kanyang likhang sining sa mga dingding. Matapos na obserbahan siya gumuhit ng ilang sandali, hiniling ni Kate na iguhit niya ito at sumang-ayon si Mike.
Gayunpaman, tumanggi siyang lumikha ng makatotohanang mga larawan dahil nahanap niya ang mga ito na hindi kawili-wili, mas pinipili, upang sumunod sa kanyang sariling estilo ng artistikong na naging dahilan upang mawala ng interes si Kate sa pagiging kanyang modelo. Patuloy na gumuhit si Mike hanggang sa maubos ang lahat ng mga Crayola na nagagalit kay Kate habang siya ay mansang. Ang banyo at nag-iwan ng isang tuwalya na puno ng mga berdeng marka sa sahig. Nang maglaon, humihingi ng paumahin si Kate sa kanyang pag-uugali at inamin na ang sitwasyong ito ay mas mahirap kaysa sa una niyang naisip. Gayunpaman, nag-iisa sila sa katotohanan na mayroon lamang silang 20 araw na natitira. Ang mga sumusunod na araw ay lumipas na may pakiramdam ng monotony hanggang sa isang umaga, nagising si Kate upang matuklasan. Isang baril sa banyo. Natatakot na suriin ang katayuan nito at nabalisa sa pagkakaroon nito, nagpasya silang. Itago ito sa ilalim ng kama mula noong AI. Ipinagbabawal ang paglalagay ng mga hindi clothing items sa labahan. Shoot! Sa kalaunan, ang mag-asawa ay binigyan ng pagkonekta oras bilang isang gantimpala na nagpapahintulot sa kanila na tingnan mga mensahe mula sa kanilang mga mahal sa buhay. Tumanggap si Mike ng isang mensahe mula sa kanyang kapatid na nag-update sa kanya tungkol sa kanilang mga magulang, ngunit nagkakamali din siya. Naniniwala na hindi na siya nakikipag-date kay Kate. Nakikita ang mensahe ng kanyang kapatid na si Mike ng kagalakan, ngunit si Kate ay nasasaktan at nagpanic kung kailan ang kanyang ama na nakatira ngayon sa isang walang tirahan na tirahan ay lilitaw sa screen. Sa kabila ng kanyang mga kahilingan, ang video ay patuloy na naglalaro na nag-udyok kay Kate na maghanap ng kanlungan. Ang pasukan sa banyo upang umiyak. Nagmamadali si Mike upang aliwin siya, gumugol ng gabi na kumapit sa kanyang kasintahan. Kinaumagahan, si Kate ay nananatili sa kama sa buong araw, natupok ng pagkalumbay at hindi pinapansin. Ang alarm ay nagpapahayag ng umaga. Nang ipahayag ni Mike ang kanyang mga alalahanin, inamin ni Kate na hindi niya nakita ang kanyang ama sa maraming taon at palaging nagsinungaling kay Mike tungkol sa kanyang pagkakakilanlan dahil nahihiya siya sa pag-ugali ng kanyang ama. Ang labis na pag-inom ng kanyang ama ay nagdulot ng mga problemang pampinansyal, pinipigilan ang kanyang pagkakataong mamuno. Isang normal na buhay. Sa kabila ng pagkakaroon lamang ng 2 linggo na natitira, si Kate ay nananatili sa kama habang sinusubukan ni Mike na makahanap ng mga paraan upang aliwin ang kanyang sarili tulad ng smudging crayon drawings o pagbabasa ng label sa kanyang pajama gamit ang iba't ibang mga emosyon. Sinusubukan niyang gawin si Kate na kumain sa pamamagitan ng pagbibiro tungkol sa pagkain, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay nagpapatunay na walang saysay. Sa isang pagtatangka upang aliwin siya, sumali siya sa kama, ngunit kahit na hindi ito gumana. Paminsan-minsan, pinili ni Mike na matulog sa sahig para sa pagbabago ng tanawin. Isang umaga, sinubukan niyang kumbinsihin si Kate na magpakasawa sa isang paggamot, ngunit tumanggi siya dahil sa gas. Si Mike ay lalong nagiging bigo at nagpapahayag ng mga pag-aalinlangan tungkol sa pagpapatuloy ng kanilang sitwasyon na kung saan, sa wakas ay nag-udyok kay Kate na makawala sa kama. Bago maligo, inutusan niya si Mike na tamasahin ang kanyang pangalawang paggamot, kahit nagastos ito. Isang mabigat na hot core. Nakakagulat kapag ginagawa ito ni Mike, isang hubad na babae na nagngangalang Simone ang pumasok sa silid. Hindi alam ni Simone ang proyekto at isang artista lamang na inupahan para sa isang gig na kasangkot. Pagsig na maraming mga kasunduan sa hindi pagsisiwalat. Sa kabila ng notebook, para sa isang buwan, ipinaalam sa kanya ng kanyang ahente na malamang na siya lamang. Manatili ng 24 na oras. Si Kate ay hindi mahilig sa kanyang presensya at kinukumbinsi si Mike na ibigay sa kanya ang kanyang shirt upang si Simone maaring magkaroon ng ilang saklaw. Hinahangaan ni Simone ang likhang sining ni Mike at pinupuri ito kahit na kinikilala ang mga impluensya na kung saan ang mga si Kate ay higit pa. Habang bumagsak ang gabi, nag-aalok si Mike na matulog sa sahig habang ang mga batang babae ay kumukuha ng kama. Nag-aalok si Simone upang manatiling gising habang natutulog sila. Si Kate ay inis sa kanilang pagtatangka sa kagandahang loob at nagmumungkahi na silang lahat ay nagbabahagi ng kama hanggat habang natutulog siya sa gitna. Nang gabing yon, si Kate ang nagpupumilit na makatulog. Sa umaga, hindi nakita ni Kate si Simone sa kama at ipinapalagay na naiwan siya, ngunit si Simone ay talagang nasa banyo. Hindi na mahawakan ang sitwasyon. Nagpasya si Kate na magkaroon ng isang paggamot at matatanggap. Isang maliit na kahon na may 3 kasiyasyang candies. Agad na kinukuha ni Kate ang isa at nag-alok ng isa kay Simone. Ngunit nag-aalangan si Mike bago tanggapin. Asa? Ang 3 sa kanila ay nagsisimulang sumayaw at gumagalaw sa paligid ng silid na nagbabahagi rin ng ilang mga halik. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang oras, nagsisimula si Mike na nakakaranas ng negatibong biyahe sa hallucinogenic. Nakikita ang dugo. Kahit saan at nangangarap na siya ay nasa ilalim ng tubig, kasama ang kanyang nakababatang kapatid na nahuhulog sa tabi. Siya. Ibinabalik ng mga kababayan si Mike sa katotohanan, ngunit patuloy siyang gulat at hiniling na umalis, habang binabanggit ang isang bagay tungkol kay Sean at pagkalunod. Kailangang i-escort siya ni Kate sa kama at aliwin siya hanggang sa makatulog na siya. Pagkaraan nito, nagtanong si Simone tungkol sa paksang pinag-usapan ni Mike at inihayag ni Kate. Ang nakababatang kapatid ni Mike na si Sean ay nalunod sa pool ng pamilya, habang si Mike ay dapat upang mapanood siya na pinupuno pa rin si Mike ng pagkakasala. Si Mike ay nasa ilalim ng impluensya sa oras ng insidente na nagdaragdag sa kanyang pagsisisi at ipinaliwanag ang kanyang pag-atubili upang tanggapin ang kindi. Naalala ni Kate ang araw na nakilala nila, naalala kung paano siya tumulong kay Mike sa isang maulan na araw, nag-alok, upang mahuli ang lahat ng mga raindrops upang hindi siya basa. Kapag nagising si Mike, ibinahagi ni Simone na nawala ang kanyang ina sa murang edad at ang dalawa, buwan sa kanilang ibinahaging kalungkutan. Kinuha ni Simone ang kamay ni Mike upang aliwin siya at nagalit si Kate sa pag-aakalang si Simone ay sinusubukang magnakaw ng kanyang kasintahan. Tinatawag ni Simone ang pag-ugali ni Kate na itinuturo na ang kawalan ng katiyakan ni Kate ay ang ugat ng ang ugali niya. Nagsisimula ang isang argumento at sumigaw si Mike sa kanila upang tumigil bago maglakad palayo. Sinubukan ni Kate na humingi ng tawad. Inamin na ang kanyang reaksyon ay malamang na walang batayan. Ngunit si Simone, patuloy na tagahanga ang apoy na nagmumungkahi na maaring ito ay isang bagay. Nang sumunod na umaga, si Mike ay nakakaramdam ng hindi maayos, ngunit si Kate ay nasasabik sa iba pang mga bagay. Umalis na si Simone, ngunit nag-iwan siya ng mensahe sa dingding sa berdeng Crayola, nagpapasalamat kay Mike para sa isang ligaw na gabi. Si Kate ay nagiging masalimuot na tumangging makinig sa mga paliwanag ni Mike na wala siyang ginawa. At ito ay isa pang halimbawa ng silid na naglalaro ng isang trick sa kanila. Sa isang angkop na galit, hinuhuli ni Kate si Mike sa lupa na naging dahilan upang matumbok siya sa kanyang ulo at magsimula
Si Mike ay lumayo sa kanyang sarili mula sa kanya, na nagpapaalala sa kanya na hindi siya naging hindi tapat kahit na nang lumipat siya sa New York at na siya ay nagsakripisyo para sa kanya, tulad ng pagsuko, ang kanyang panlipunang bilog at hindi pagtatapos ng kolehiyo. Sa kabila nito, ang lahat ay nakukuha niya ay nagseselos. Naging luha si Kate at humihingi ng paumanhin, ngunit ang kanilang pag-uusap ay maikli kapag si Mike nagsisimula ng pakiramdam na lightheaded mula sa kanyang pinsala. Naniniwala na kailangan niya ng medikal na atensyon. Iminumungkahi ni Mike na makita ang isang doktor. Ngunit sa halip si Kate, nag-aalok sa kanya ng isang shake ng pagkain upang makalakas ang kanyang asukal sa dugo at may posibilidad na sa kanyang sugat na may isang tuwalya. Binabanggit ang kakulangan ng probisyon ng kanilang kontrata para sa interbensyon sa medical. Si Mike ay natatabunan ng tugon ni Kate at nagsisimulang tanungin ang kanyang pag-aalala sa kanyang kagalingan. Pagaman ang kanyang sugat ay naging menor de edad at sa huli ay tumitigil sa pagdurugo, natakot siya. Nang maaring mangyari kung ito ay mas malubha at napagtanto niya na ang kanilang relasyon, ay nasira ng kanilang pagtuon sa pera. Nabigo sa kanilang sitwasyon, nagpasya si Mike na umalis at anyayahan si Kate na sumali sa kanya sa pagsisimula. Gayunman, tumanggi at itinuro ni Kate na madali para sa kanya na magsalita ng ganoon dahil palagi siyang may pera. Pumunta siya hanggang sa pagkuha ng baril upang bantaa siya sa pananatili. Gayunpaman binabaliwala ni Mike ang kanyang mga aksyon at pinipilit ang pindutan. Sa huli ay alis. Ilang araw lamang ang silid bago makamit ang tagumpay. Matapos ang isang panahon ng katamaran at pagkabalisa, napansin ni Kate ang isang pagguhit ng raindrop sa dingding na nagbigay inspirasyon sa kanya upang isaalang-alang ang kanyang sariling mga pagpipilian dahil ang 2 araw lamang ang mananatili. Makalipas ang ilang buwan, si Mike, na ngayon ay nag-isa, ay tumatakbo kapag nakita niya si Kate na lumabasa. Ang pagkakaroon ng hindi nakikita sa bawat isa mula sa kanilang oras sa silid, nagpasya silang maglakad papunta sa makibalita at makipag-chat. Gayunpaman, nang tanungin ni Mike si Kate kung umalis siya sa silid o nanalo, husay niyang iniiwasan ang pagsagot. Ang tanong, hindi alintana, humihingi siya ng paumanhin para sa kung ano ang naganap. Habang naglalakad sila palayo, ipinahayag na ang gusali na nasa harap nila ay isang walang tirahan. Kanlungan na nagdadala ng isang plaka ang isang hindi nagpapakilalang donasyon na nakatulong sa pagbuo. Isang bagong kusina. Samantala sa pristine room, isang bagong mag-asawa ang dumating upang magsimula sa hamon. Mangyaring gusto at mag-subscribe upang makita ang maraming mga pelikula na tulad nito. Salamat sa panonood.